Save the Children is one of our partners, no, in our advocacies pertaining to the protection of the welfare of our children. And our commitment to this partnership is the institutionalization of the PERT program in all our schools in Region 3. Actually, it's Regional Memo 19, Series of 2023. No? It's just new. We launched the program, the institutionalization of PERT in Region 3. In the implementation of the PERT, we have incorporated the 5 policies of the department. And we believe that the PERT program is very relevant and essential, no, in our advocacy pertaining to DRRM. We issued a regional memo about the implementation of the Batang Empowered at Resilient Team or BERT. Gusto natin na ang lahat ng bata ay malaman, matuto, ano yung mga precautionary measures na dapat gawin, lalong-lalo na kung meron tayong mga kalamidad. Nakatch kagad yung attention ko. Nag-i-start ang lahat sa training, sa exposure. Alam ko, malaki may tutulong ito sa mga bata. Na hindi nag-a-advocate lang tayo, kundi mayroon tamang pagtuturo sa kanila, may tamang direction. Baka pag-a-advocate sila ng tama sa kapwa estudyante, makakatulong ang BERT sa ating implementation ng Comprehensive School Safety at iba pang programa ng DRR dahil ito ay child-centered. Dito sa BERT, ang mangunguna ay mga bata. Makikita kaagad natin yung output at makikita natin paano silang makisalamuha sa kapwa nila mag-aaral. Magkakaroon ng boses yung mga bata sa implementation ng program. Ang natutunan ko po this BERT training is mga kailangan kong gawin at yung RA 10821 po. Ang natutunan ko po sa RA 10821 is pagiging una po ng mga bata, lalo na po sa kalamidad at pagproprotekta po sa kanila. Hindi lang naman po ito tumutukoy sa mga kalamidad, sa mga disasters, tumutukoy din po ito sa kabuuang holistic development, kumbaga, ng isang bata. Napakahalaga ang pagkakaroon ng BERT sa bawat paaralan dahil sila ang nagiging katuwang ng mga school DRRM coordinators sa pag-implement ng mga DRR program sa kanilang eskwelahan at sa community. Sa family ko, I also want them to learn what I learned sa training namin sa BERT. And I actually showed them the app, the swap. I also live in a community where there's a lot of children. Hindi po sila gaano nabibigyan ng opportunity to be prepared, to be resilient. So, my plan, hopefully, if I can do that, is I could share my knowledge nga po. And I could teach them something that they can take or they can learn when the disasters come. Mas nagiging relevant po ngayon yung function po ng BERT na ito dun sa ginagawa naming hazard mapping sa school. Meron na po kaming kaagapay na gagawa to determine the different hazards po in the different parts of the school na kung saan magagawa na namin agad ng aksyon. Batang Empowered and Resilient Team, ang ibig sabihin po nun para sa akin is yung to become a leader. Yung para mag-guide ko po yung ibang students. Since nagkaroon naman na po sila ng training tungkol sa pag-identify ng mga hazard, kung ano yung mga dapat gawin, makatulong po sila kasi sila mismo po yung pwedeng mag-identify ng hazard sa paligid ng school. At kung sakali man pumalupat ang ating flashlight, meron po tayong posporo at kandila. Malaking katulungan, nag-augment talaga sa paghubog natin o pagtuturo natin sa mga bata. Pag-witness ko sa participation ng mga bata, nakita mo yung willingness talaga nila na gusto nila matuto at willing sila. Actually, nag-commit na sila na isi-share daw nila pag nabigyan sila ng pagkakataon na maging bahagi ng pagtuturo sa ibang school, willing daw sila. When it comes dun sa modules, kung volumes 1, 2, 3 na ito, sa training itself, napaka-interactive. Kahit basahin mo lang yung module, marami kang matutunan at magiging parang imaginative yung approach mo sa kanya. Why not i-cascade sa lahat ng schools namin yung BERT? Kasi
I think it's high time na pati yung community, yung parents ay ma-involve pagdating sa safety ng mga bata. This is the best project na involve ako. Actually nga, meron akong dalawang birth advocate, college na ngayon. Paulit-ulit siya na bumabalik sa school. She even thanked me, "Ma'am, thank you for involving me in birth." Ngayon, nasa college na po ako, mas productive po ako. Kasi ang dami ko pong alam. Even yung isang kasama niyang bata na college na ngayon. Tapos sabi nila, "Ma'am, pag hindi kami busy, we are willing to join kung may mga proyekto ang birth sa school." So yun yung active commitment, di ba? Ako bilang principal, na ang laki pala ng role ko to give the children a safe home. Kasi nandito sila 8 hours a day. Tapos hindi sila safe. Sabi ko nga, embrace natin yung birth na project. Ako ay nag-enjoy at nasayan po dahil marami po ako matututo at hindi po ako makapaghintay na makaturo po sa ibang bata dahil kailangan din po nila ito in case na po na may mga mangyari po masama. May mga deaf? Bakit maririnig ba nila kapag sumigaw? Yes, hindi nila narinig kapag sumigaw pero nakita nila na kailangan yung needs nilang malaman natin. So, kaya sinama po namin sila sa isang birth team para marinig yung voice nila, marinig yung mga sides nila, nagampanan nilang mabuti at na-inspire pa nila ang ibang bata at malaking naitulong nila. Ang aming blind na naka-braille po yung gumawa siya ng sarili niyang script, binrail niya yung script niya sa training niya yon, tapos diniscuss niya lahat ng mga bata from other schools, attentive, nakinig, namangha sa kanya, na wow, ang galing. Natuwa po sila kasi nalaman po nila na kaya ko po pala. Kasi sabi ko, hindi ko po yun kaya. Kaya natuwa po sila sa akin nung nagawa ko. Sa resilience po, hindi lang po kailangan matatag po yung lugar natin. Kailangan din po matatag din po yung kaisipan natin para alam natin kung paano kikilos kung may mga ganong hazard o disaster po. On behalf of DepEd Region 3, I would like to extend my deepest appreciation and gratitude to Save the Children and Prudence Foundation for partnering with us in our DRRM programs and in our efforts to protect and prepare our children in times of disaster. Ito ngayon ang kinakailangan ng buong mundo, to be ready for any disaster. Maraming salamat sa program na to. Hindi to mawawala sa puso at isip ng tao. Because this is what we need today.